Yo, yo. Rono Mix Vlog in the house. Mga kalingap, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Welcome back sa aking YouTube channel Ronyo Mix Vlog. At wag po nating kalimutang suportahan palagi ang ama ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab, Kalingap Reactors. Kalingap Partners, Key Boys at suportahan din po natin ang lahat ng mga charity vloggers sa buong Pilipinas na walang sawang tumutulong sa mga kababayan nating mahihirap at nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang napakagandang balita na naman mula sa mundo ng charity vloggers. Dahil muli na naman tayong nakasaksi ng isang tagumpay ng pagtutulungan at malasakit. Ito ay tungkol sa bagong pabahay na ipinagawa ni Kalingap Jomar, na ayon sa mga balita ay malapit na namang maiparibon coating. Kahit maliit lang ang bahay, masasabi mong napaka-cute, pulido, at maayos ang pagkakagawa. Kaya samahan niyo ako sa reaction na ito, dahil hindi lang ito simpleng bahay, ito ay simbolo ng pag-asa at bagong simula para sa mag-ama na makikinabang dito. Magaan lang po yun. Magaan lang naman po to. Huwag niyo pong i-bash yung mga kasamaan ko. Let's go! May ano na. Yun. Sakto lang. Yun. Tatay, dapat ito, isago mo ito, hindi ito niligit saan. Oh, ano Kasi yan? ano to? Ano nasa certificate sa ano? Binyag. Ha? Sa binyag. Ano yan? Talagang ano yan, dokumento. Dati ang Oo. tagog na yan. Ito yan. Kasi baka mabasa. Mahirap magkuha ng ganyan. Ay, naka-ano naman siya? Naka-laminate. Laminated naman siya. Sinalamin ko naman yan. Bro. Tayo, Ben. Ganito tatay, kasi tatay, ito ay i-ribbon cutting din po. Para na namin ipa-ribbon cutting. Meron pa po ba kayong kailangan po dito sa bahay po? Kuryente sana. Kuryente? Oo. Bakit to? Nakikabit ako dyan kuryente sa ano sa kapitbahay. Kapit-bahay nyo? Malang hingi sa akin, 400 buwan. Ano po? 400 ang bayad ko 400 dyan. ang buwan po. Oo, ay kumasiring kontador para makatipid ako kasi Unang-una mga kalingap, napakasarap sa pakiramdam na makakita ng ganitong klase ng proyekto. Dahil kung isipin natin, hindi man ito mansyon o malaking bahay, pero ramdam mo naman na ginawa ito ng may puso at malasakit. Makikita sa mga larawan at video updates na ang bahay ay malinis ang pagkakagawa, maayos ang pintura, pulido ang disenyo, at kahit maliit, sapat na sapat para sa kanilang mag-ama. At alam nyo kung ano pa ang mas nakakatuwa dito? Halos kumpleto na rin sa mga gamit ang bahay. Ibig sabihin, hindi lang basta bahay ang ibinigay, binigyan din sila ng maayos na panimula sa kanilang bagong buhay. Minsan kasi mga kalingap, hindi mo kailangan ng napakalaking bahay para masabing maganda ang buhay. Ang mas mahalaga ay may sariling tahanan, may maayos na matutulugan, may lugar na masasabi mong dito kami magsisimulang muli. Sa mag-ama na makikinabang sa bahay na ito, sana ay alagaan nyo ang biyayang ito. Dahil maraming tao ang tumulong para mabuo ang bahay na yan. May mga supporters na nagbigay ng tulong, may mga taong nagtrabaho para maitayo ito, at syempre may mga taong naglaan ng oras para siguraduhin magiging maayos ang lahat. Ang simpleng hiling lang naman ng karamihan ay alagaan ang bahay. Panatilihing malinis. Ingatan ang bawat parte nito. Dahil kapag nakita ng mga tumulong na pinahahalagahan nyo ang biyaya, mas lalo silang ginaganahan na tumulong sa iba. Mga kalingap, ganito sana lagi ang nakikita natin sa mundo ng social media. Hindi puro intriga, hindi puro away, hindi puro issue. Kundi mga kwento ng pagtutulungan, malasakit, at pagbabago ng buhay. Dahil ang totoo, kapag may isang pamilya na nabigyan ng bahay, hindi lang bahay ang nabibigay sa kanila. Nabibigyan sila ng seguridad, dignidad, pag-asa sa kinabukasan. At para sa isang ama na may anak, napakalaking bagay nun. Isipin niyo na lang yung pakiramdam na may matatawag na silang sariling tahanan. Kaya naman saludo tayo kay Kalingap Jomar at sa lahat ng supporters na tumulong para maisakatuparan ang proyektong ito. Hindi biro ang magpatayo ng bahay. Kailangan ng oras, effort, resources, at higit sa lahat puso sa pagtulong. At sa ganitong mga proyekto natin nakikita na buhay pa rin ang diwa ng pagtulong sa kapwa.
Isa rin itong magandang halimbawa para sa ibang charity vloggers. Hindi ito kompetisyon kung sino ang masikat o mas maraming views. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung gaano karaming buhay ang natulungan at nabago. Kung mas maraming vloggers ang gagawa ng ganitong klaseng proyekto, isipin niyo kung gaano karaming pamilya ang magkakaroon ng bagong pag-asa. Kaya sana ay maging inspirasyon ito sa iba pang content creators na gamitin ang kanilang platform hindi lang para sa entertainment kundi para sa makabuluhang pagtulong. Sa panahon ngayon na maraming pagsubok ang nararanasan ng mga tao, ang ganitong klase ng balita ay parang liwanag sa gitna ng dilim. Pinapaalala nito sa atin na may mga taong handang tumulong, may mga taong may malasakit, at may mga pangarap na natutupad dahil sa pagkakaisa. At sana ay hindi dito magtatapos ang mga ganitong proyekto. Sana ay mas marami pang pamilya ang matulungan sa hinaharap. Mga kalingap, kayo naman ang aking tatanungin. Ano ang masasabi ninyo sa bagong pabahay na ito na malapit ng maipa-ribbon cutting? Sa tingin niyo ba ay isa na naman itong malaking achievement sa mundo ng charity vlogging? I-comment nyo lang ang inyong opinion sa comment section dahil gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang I-like ang video, I-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa Ronyo Mix Vlog para sa mas marami pang reaction videos at updates. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod nating video, mga Karonyo Mix. God bless po sa inyong lahat.